Kinumpirma ng Malacanang na may mga bahagi ng panukalang 2025 national budget na ibivito ni Pangulong Bongbong Marcos para sa interes ng publiko. Ang tingin naman ng isang eksperto, mainam kung ibabalik muna ang budget sa BICAM para ayusin ito. Saksi, si Mav Gonzales. Nakapulong kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang ang Executive Secretary, mga kalihim ng Budget, Finance, Public Works at National Economic Development Authority. Ang paksa, ang panukalang 2025 National Budget. Sa Biyernes sana nakatakdang pirmahan ng budget. Pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi yan matutuloy dahil kailangan ng oras para sa masusing review. Hindi pa malinaw kung kailan pipirmahan ang budget, pero kinumpirma ni Bersamin na may mga bahaging ibibito. Wala namang pagkontra rito ang liderato ng Kamara at Senado dahil bahagi ito ng proseso. Sa ilalim ng Article 6, Section 27 ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na i-veto ang anumang batas na ipinasa ng Kongreso. Sa ilalim din ng Konstitusyon, pwedeng i-veto ng Pangulo ang partikular na items o bahagi lang ng budget. Kabilang sa pinupuna ngayon sa ipinasang budget sa Bicameral Conference Committee ang halos 215 billion pesos na dagdag sa budget ng DPWH kumpara sa nakasaad sa National Expenditure Program o ang proposed budget na isinumite ng ehekutibo. Mahigit 17 billion pesos na dagdag sa Kamara at mahigit 1 billion pesos na dagdag sa Senado. Gayon din ang mahigit 11 billion pesos na kaltas sa budget ng DepEd at pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth. Pinupuna rin ang 26 billion pesos na budget para sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na tinanggal sa bersyon ng Senado pero ibinalik sa BICAM. Ayon sa law expert na si Professor Dan Gatmaytan, pagtatanggal lang ng partikular na item ang pwedeng gawin ng Pangulo. Hindi niya pwedeng ilipat sa ibang kagawaran ng budget na tinanggal sa ibang programa. Halimbawa, kung i-veto ng Pangulo ang pondo para sa AKAP, hindi na pwede gastusin ang pondong nakalaan dito kahit sa ibang programa. Mananatili ang pera sa National Treasury. Kung i-veto naman ang PhilHealth budget na zero na ang subsidy, hindi pa rin mababalik ang original na alokasyon na 74 billion pesos. Congress has to respond, I don't know, next time or next year, mas maingat sila or mga kailangan ng special appropriations eventually, no? Pag kailangan, it looks like kailangan talaga ng pera for certain things. Anyway, may mga emergency naman yan eh. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa rin i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Pero hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwede mag-insist by two-thirds vote of Congress per House, voting separately. Ano yun to, ano tawag doon, override the veto. Wala kasi super majority ang special majority ang kailangan eh. More than just simple majority. Syempre, mga allies ng presidente naman ang nasa House at saka nasa Senate. So dapat hindi mangyari. Pwede rin daw i-reconvene ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang budget. What he needs to do is prevail upon Congress to withdraw yung kanilang binigay na bill doon sa presidente para so that they can fix it. Yun ang natingin kong pinaka-viable na solution here without making the president veto the entire budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.